Hello po, no? So, yung mga guro natin nagtatanong naman sa moratorium. Tingin ko itong moratorium, ano, no? Sabihin, parang, pasensya na kayo, no? Parang palabo ng palabo eh. Kasi nung una, di ba, may senador na kumuha ng proposal. May senador na nagkaroon ng statement, no? Kaya lang dapat dito si PBB, si President Bongbong Marcos na katulad ng nangyari nun sa pandemic. Pero tingin ko, parang bumaba na yung gasolina. So pag ganyan na bumaba na yung gasolina, ay ibig sabihin nakakabawi na yung piso, no? Kaya baka hindi na magkaroon ng moratorium. Anyway, analysis ko lang naman ito, no? Kasi nga, kung talagang desidido na magbigay ng moratorium ang gobyerno, dapat noon pa. Di ba? Nung talagang kasukdulan ng krisis. Ngayon, nagpagasolina ako, medyo bumaba na yung gasolina. Pag ganyan kasi bumababa na yung gasolina, ibig sabihin, gumaganda na uli, no? Sabihin, lumalakas yung piso, parang ganon. So, nawawala na yung krisis. Although yung mga guro, kahit naman walang gera ay krisis Kaya lang hindi yan naiintindihan ng ating gobyerno. Yung buhay ng mga guro ngayon, kahit walang gera, di ba? Krisis pa rin. Kaya yung thoughts natin dyan sa analysis natin sa moratorium, baka hindi na magbigay, no? Baka hindi na magbigay Kakalungkot. Inaasahan pa naman yan ng mga guro. Kasi nung una, di ba si Senator Mark Villar, nagkaroon ng Senate resolution, tapos pinag-usapan ng mga senador, di ba? So, kasi dapat yan, katulad nung pandemic, yung Pangulo ng Bansa ang mag-a-announce ng moratorium. Kaya lahat ng bangko sumunod. Pero ngayon, walang pronouncement yung ating President. At tingin ko hindi na magkakaroon kasi nga ang analysis natin ay ang basis ko yung yung bumaba na yung gasolina. Sabihin, pag bumaba na yung gasolina, kahit paano, nawawala na yung krisis sa So, ganun So, malungkot ba din, teachers? So, yun lang, aking pananaw dyan sa moratorium.